An ini nga pagtaga Rida. Tagalog. Ay, oo. Read sa ano? Sa may salbasyon. Tapos, tatlo yan. Kag-abaka, pulangi. Tatlo yan na sabay-sabay. Batalyon din yan. Grabe. Oo. Ganun kayo kalakas. Anong year to, Commander? 91. Ano yon? Natapos yung isa, sunod-sunod? O sabay? Hindi, sabay-sabay. Sabay-sabay. Oo. Ito ang kapanahunan na ito sa Northern Luzon, kalakasan na ng Marag Valley ito, kalakasan na ng Coner, doon sa Apayao. Ito, kalakasan ng Lantad, kalakasan na pala ng Samar. Ikwentuhan natin Ito. isa. Ang sa Alpa ay naka-assign ang salbasyon. Tapos ang Kag-abaka ang Bravo. Tapos ang isa sa ano naman Delta. Ang nangyari doon, may nagsisentro lang sa command na sa taas. Kinukordina ang tatlong target. Sentro ang command. So, Oo. batalyon size ito. Oo. Sa Baw-baw. Tapos, ang problema dyan, by CEO pa lang ako, noon nito, sa batalyon. Ang CEO namin, sumama sa sa salbasyon. Kaya ako nang nag-monitor doon, ako nag-coordina sa atake na yan. Oh. Tapos, yung salbasyon muna, pag signal na okay na. Hindi, kinukonsulta ko naman yung mga nandoon na sa mga unit. Mga handa na kayo, prepare na kayo. Pag sabi, oo, di yan. Inano natin na, simula na. Tera. Tapos yung commander namin sa salbasyon, tumulong siya doon. Kaya ng commander namin, hindi nakag-command. Kasi, nandun lang siya sa isang target. Ayan. Nakuha naman natin. Ano to? Sandali, Commander. Dahan-dahan tayo. Mm. Ano yung mga yun? Puro police station? Hindi. O munisipyo? Mga police station. Police station din. Oo. Puro yun pala yung target ng Oo. mga panahon na yan. Pero, di. Yung Kag-abaka ay army. Ng Kag-abaka. Tapos, yung Pulangi pa. Army rin. Army. Na kampo. Oo. Pero, bakit yun yung mga pinili nyo na target? Kasi yan ang may hina batay sa pag-aaral. Kaya, tinira. Ano Tapos hindi inisa-isa dahil makakahanda rin. Kaya pag tinira ang isa, maapektaran yung dalawa pa. Kaya sabay-sabay na lang itira. Oo. Ilan yung titira sa isang kampo? Isang platoon? Isang company. Ilan yung company nyo? No? 3. Ilan yung laman ng isang company? Noon, hindi naman nagwa 100. Pero, plus mga milisya, Kasama rin. lumalampas pa sa 100 ng bawat company. Kung sama na ang milisya. Marami talaga. Oo, marami. Sige nga, i-ano natin. So, magkakalayo ba yon? Magkakalapit na bayan? Hindi masyadong malayo. Sa isang area lang.
Salvasyon, tapos Kag-Abaka, ano pa yan? Pulangi. Oh, magkakalapit lang yan. Hindi masyadong mga posible parehas sa oras, sampuli artitse, ganon Mm. na mga posisyon. Pero yung ano nyo noon, para pa rin magparami ng armas o iba na? Nag-ano na kayo ng lakas? Ganon pa rin. Armas pa rin. Oo, kasi yung policy ay baril talaga. Armas pa ang kailangan sa lahat ng mga teo. Mm. Yan ang pangangailangan. Kaya pag nag-atake kayo, nag-ambush na grid na walang baril na makuha, talo kayo. Yun yung ano noon. Paghusga. Pero pag nakuha nyo ang baril kahit walang patay, ay panalo kayo. Kahit walang namatay na kaaway. Mga panahon na yun, Commander, company commander ka na noon. Paano mo naman dinadala yung mga tao mo noon para nakuha mo rin yung respeto nila? Siyempre, nakigsalamuha tayo sa kanila, nakukuha natin yung mga o kinaiyahan nila, mga ano-ano ang mga gusto nila, diyan ay kinukonsidera natin sa sa mga trabaho at mga utos. Halimbawa, kung may mga lagnat ganon, di wag muna, pahinga muna. Bigyan ng gamot. Ganon. Tapos kung may gawain siya na personal na ganon na gusto niya makuha, di pwede ibigay natin sa kanila. Ganon. Pero pwede ba Commander, ikwento? So, yung tatlo na pinagsabay-sabay nyo, nakuha yung lahat. Kuha. Grabe. Kasi mga company at kaunti lang yung mga inaatake, kaya nakukuha. Mga 12, mga ganun. Mga ganun. Tapos sorpresa pa, kaya hindi na Ikwento mga Commander, paano nyo nagawa yung sorpresa na yan? Diyan sa pag-atake ng tatlo, sabay-sabay yan eh. Ayan. Ang ginagawa namin sa intelligence namin, sa pag-aaral, ay sinisiguro natin na ang intelligence mismo ay naggagawa ng pamamaraan para hindi siya mabuksas, hindi siya malata na nag-aaral siya. Tapos sinisiguro din ang mga tao na kinakausap na siguro na sa atin na mga tao. Kaya kahit sa martsada pa lang, sinisiguro na ang tropa na nasisikreto. Kung kinakailangan na gabi ang paglapit, di gabi. Ganon. Kaya ganon ang ginagawa na lahat na pamamaraan ginagawa para maging sekreto lang. Kasi batalyon na kayo, no? Nang itago yung paano kayo itinatago ng tao at paano kayo nagtatago na yun? Tatlong company na yun, laki yun.
Ang plano ay hindi agad-agad, matagal yan. Baka mga 3 buwan, ganon, na paghahanda bago ang atake. Kaya ang mga supply ay paunti-unti, inaakyat na. Paunti-unti. Kasi yung mga dadaanan ay linalagyan na ng mga pagkain. Linalagyan na. Tapos, sige nga, dahan-dahanin mo nga ikwento, Commander, paano yung pag-set up nyo yung isang TO ba? Isang nagdadala ng pagkain. May position ang tawag doon. Sa una, kung malayo pa kami, ay, siyempre, ang gumagala yung mga intel lang namin, yung mga nag-aaral sa mga target. Siyempre, tinatalaan ay yung mga dadaanan at lalagyan ng mga bigas yung pagkain. Tapos, inaano din kung saan maghihiwalay sila. Gano'n. Oo. Pagkarating doon, kung yan ang sinabi na dito na tayo maghihiwalay, dyan na. Halimbawa, yung batalyon, yung company, ay dyan na naghihiwalay. Papunta doon sa Cagabaka, doon sa isa pang mga target, dyan naghihiwalay. Isa palang panggagalingan nyo, yung halos 300 kayo, di ba? Oo, isa yung pinanggalingan kasi doon nagpaplano. Tapos, mula doon, lumalakad na. Kung hindi kaya sa isang gabi, di umihiga sila dyan ng isang gabi. Oo. Tapos, punta na naman doon. Lakad na naman kung gabi ito. Di, pagdating sa itinandaan na na maghiwalay, di dyan na naghiwalay. Tapos pagdating ng oras, sa ganitong atake, kinukordina naman, yan ang na. Handa na kayo. Kayo dyan, kayo. Pag sinabi na okay na kami, okay na. Di, ayan na. Umpisa ng pag-atake. Pag-atake, yung commander, siyempre, nasa harap. Saan ang posisyon mo normally, commander, pag umatake? Tulad, kunyari, detachment na ganyan, kampo. Paano ang latag? Di ba, normally, may Oo. May mga radyo. Nung itong sa Cagabaka, na mga atake dyan, ay wala ako doon sa sa 3 na ako ang nagmo-monitor sa taas. Galing naman. Sa tanong mo na paano ang commander, ako, siyempre, kailangan mag-aral doon sa sa aktual na labanan. Kailangan ka pumosisyon sa magandang posisyon na makakakita ka sa lahat para makita mo ang labanan. Batay doon, dyan ka nagkukumand kung ang mas maganda na mga maniobra. Noon, ang ibang mga commander, kailangan ng mga mahamis pino na ng mga investigasyon. Ako, noon, pag mag-concludar na ako, na mananalo na, ko na yan, itutulak. Sige, ang iba, doon na lang, sa aktual. Paano mo masasabi na panalo na kayo kung kumbaga nakuha nyo na yung datos?
paano mo maano na mananalo? Kuhang-kuha nyo talaga yung target. Halimbawa, ang depensa nila ay hindi masyadong mahirap. Depensa nila. Tapos, ang dami nila at baril ay hindi masyadong malakas. Ikukumpara sa amin na marami, Hmm. may mas malakas pa sa baril nila. Hmm. Ganon. Tapos, yung Persa ay may experience na sa labanan. Kaya, ako, okay na ako na. Okay na. Ikas na. Noon. Yan ang pinagbabatayan ko. Pero ang iba, marami pang detalye ang kinukuha pa bago umatake. Pero Commander, isang tanong. Kasi nung panahon ng 1980s, yung ibang napuntahan namin na guerrilla zone, meron yung pagdududa at nilinis nila ang kanilang hanay. Pinatay yung iba nilang kasama. Nangyari ba yun dito sa Samar? Killing Fields ba? Operation Kahos. Sa Leyte yan. Sa Leyte. Nangyari yan. Hindi dito. Grabe, wala sa Samar. Ikwento mo yung Leyte, Commander. Ano nangyari doon? Ang problema doon sa kanila, nagdesisyon sila na pag may nagsabi na 5 na talaga intel ka, Basta intel kasi nun katay talaga. oo. Kapag magsabi na 5, ayan ang problema. Mali yan dahil dapat kailangan detalyihin yung pag-aaral bawat isa na sasabi. Oo. Yan ang mali. Kaya marami ang namatay doon. Sa ganitong patakaran nila palisiya na pag may 5 na magsabi, patay ka na. Halimbawa, mahuli ko ito. Inimbestiga ko isa. Ito, magsabi na ganun. Magsabi. Ayan na. Desisyon na. Patay na agad. Patay na agad. Mali. Sa Leyte yun. Oo, sa Leyte. Hindi pala nangyari yung Commander. Wala yan pangyari sa Samar. Pero dito, marami rin kayong Sparrow dito noon. Panahon na yan. Oo. Paano ang operation ng Sparrow noon? Kasi kayo rin nagko-control, di ba? Kwento mo nga, paano? Yan nga ang problema. Minsan, siyempre yung commander, hindi naman sumasama. Kilala naman siya. Pero, sino ang nagdedesisyon? Kasi, ang tinitira talaga noon, sundalo, pulis. Kung sa balitang ng rehiyon, ay rehiyon ang dedesisyon. Mga malalaki ba na halimbawa, oo. Halimbawa, mga mayor na, mga magturokdo, mga pare, ay, Pati pare, oo. Ang rehiyon na ang nagdidesisyon. Pero ang iba dito, ang mga subregyon, Okay. ang nagdidesisyon. Kaya yung pag-i-implementar, yung mga SOG na, yan dyan nagkakamali. Minsan, hindi yan ang target nila na natira. Ayun. Nagkamali. Kulang sa
Datos. investigasyon, oo. Kulang sa investigasyon. Sa datos. Mayroon yan, mga ilan yan na ganitong pangyayari. Kahit nga yung mga ambos, dahil yung mga commander ay mababa pa ang kalidad na pinapayagan na mag-ambos. Yan, dahil sa maling investigasyon, minsan, civilian na titira. Natatamaan. Ganon pala. May mga ganon din kayo. Ganun. So masisira kayo sa masa pag ano naman yung pinakamabigat mo na misyon ng mga panahon na yan? O na hindi mo nakwento pa na baka maaaring nakaligtaan mo? Eh, medyo mabigat sa iyo na emosyon ba na maaaring mahirap siya na encounter o read namin sa Mapanas, yan ang pinaka ko, mahirap. dahil Ang assault namin, hindi nasunod ang plano na hindi magpapaputok kung hindi malapit na dyan sa target. Di putok na ang base. Di maniobra na yung namin assault. Malayo pa nagpaputok. Marami. Napansin sila. Ayan, nagtagal ang labanan. Tsaka marami ang napatay. Diyan, mga 7 yata. CO ka noon. CO. So paano gano'n? Pag nagkamali yung tao mong gano'n? Oo. Ang isang base na isang squad na sinasamahan ko, yan ang pinamaniobra ko, kasama ako. Pinatuloy ang base, maniobra kami. Punta kami na doon. Tapos marami nang patay. Patay nyo? Oo, sa amin. Ang sundalo, wala pa, kahit isa. Punta doon. Tapos, pagkarating ko doon, ay nagkumanda ako na ang base ay magmaniobra palapit sa amin. Ayan na. Mabuti na lang ang pinaglalabanan ay buhangin. Bye-bye. Marami ang stoppage na ng baril namin. Ganun din ang sundalo. Maraming stoppage na pusil. Mabuti na lang na kami may ilog. Sila hindi naman sa sapa. Oo. Kami nakakahugas. Oo. Oo. Kauhugas yan. Umaandar ng baril namin. Sila wala. Kaya natalo namin. Kung hindi nag-stop ang mga baril nila, talo yata kami. Nahihirapan talaga kami. Marami ng namin na demoralisado na. Tumatayo na lang doon. Magtatanong kung ano na. Sabi ko, panalo pa tayo. Sige, tuloy. Nakapanalo pa rin. Ang inano namin, pa isa-isa ang pagkontrol ng mga bahay. Ayan, diretso na kuha na namin. Tapos, sumurrender na lang yung nandoon sa Paksol. Kasi wala naman nila, pupuntahan, delikado naman kung umiskapo sila.
Arteche ito. Ito yung Arteche. Mapanas. Mapanas. 45 ang kuha naman nila ang pusil. 45. Ang halaba lang ito. Dahil yung detachment, tabi ng Sapa. dagat. Sapa. Ilog. Oo. Ilog nga. Dami nun ah. Yan lang. Mahirap kasi dami na ang patay tapos tumatayo na lang iba. Gusto na ang iba. Umatras na kami. May ganun din na nangyari sa inyo. Oh, yan. Oo. Diyan sa Mapanas. Anong sabi nila? Di kaya, di kaya. Pero nakita natin na kaya. Dahil marami pa naman tayo. Kaya pa. Sige. Panalo pa tayo. Yan, tumaas ang moral. Inisa-isa. Ayos. Kuha pa rin. Pero halos di baka mariwala na yung ganong kadami na kukuha nyo nun na ilan napatay nyo yung sundalo? Army ba yun noon? O, Oh, mas marami ang patay namin kaysa kanila. ay, ganon? Ilan napatay nyo? Mga siyam yata. Sila, mga 5 lang yata. Mga panahon na yon, ano ka na? Nag-15 years ka na sa serbisyo noon ta, ano? Pero noon, Commander, mga 15 years ka sa loob, okay na ba? Mataas pa ang moral mo. Dahil, Ang nasa isip ko na talaga, insakto pa ang batayan ko sa pag, full time na talaga para ako sa mga tao. Tapos yan lang ang matutulong ko na mabago ang sosyedad, panggobernuhan, ganun. Yan ang ko. Pero nung huling parte na, ngayon, o sige, mamaya, next episode.